Isa na namang common na tanong sa pedya. Usual na tanong ng isang nanay tuwing nagpapacheck up. Doktor, tama ba yung timbang ng anak ko? Kulang ba ang timbang ng anak ko? Or overweight ba siya? So sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano i-check ang timbang ng iyong anak. So sa cellphone or sa laptop, i-search mo yung sa google.com. Okay. So, Weight for AIDS PDF. Punta tayo dito sa World Health Organization, yung Weight for AIDS in Girls. So, makikita mo ang chart na to. Okay. So, ito ang tinatawag na growth chart, no? Iba-iba ang chart na according to age group. Iba ang kulay by sex, no? Pink sa babae at blue sa lalaki. Actually, may mga ibang chart pa na ginagamit sa pag-monitor ng physical development ng bata. May tinatawag din na weight for height at may chart for BMI. Now, dito ang gagawin natin, ito yung gagamitin natin, no, yung weight for AIDS, kasi ito ang pinakasimple at madaling maintindihan at gawin. So, magkikita dito, no, sa baba ng chart, ito ay ang edad ng bata, no? So, birth up to 5 years old, no? So, per small box, equivalent to 1 month yan, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, and 5 years. No? Sa left side naman, makikita ang body weight or timbang ng bata in kilograms. So, dapat alam mo ang timbang ng bata in kilograms. No? So, example, ang anak mo is 1 year old. No? At ang timbang niya is 10 kilograms. So, dito mo yon ipla-plot, okay? So, example, ang bata is 15 kilograms at ang edad is 1 year and 6 months. 1 year and 6 months dito. Tapos, yung timbang is 15 kilos. So, nandito na siya sa taas. So, makikita nyo ang mga linyang ito, no? So, ang mga lines or linya nito ay nagre-represent ng C-score lines na nag-represent ng distribution ng mga timbang sa isang population ng mga bata na pareho ang edad at sex, no? So, ibig sabihin, pag dito, ito yung range ng mga timbang ng isang 1-year-old female na bata, no? At ito na-represent, no, for 2 years old, no? So, pag nag-plot ka dito, no, pag i-plot mo yung timbang ng anak mo, ikinukumpara mo ang timbang ng anak mo sa ibang bata na kapareho ang edad, no, at sex. Okay? Nakuha niya? So, para ma-simplify natin ang gamit ng growth chart, no, tandaan natin ang linyang ito, no? Meron dito makikita na green line, at ito ang average na timbang, no, para sa isang population. No, above the green line, ang ibig sabihin nito, ang timbang, if yung timbang ng anak mo is above the green line, ibig sabihin above sa average na timbang ang timbang ng anak mo. So, if below the green line, yung timbang ng anak mo is below the average. So, ano naman ang ibig sabihin ng red lines na ito? So, masasabi natin, ito yung may dalawang red lines dito, no, sa upper part. This is 2 or plus 2. At dito rin may, dito sa lower part ng chart, red line na nakalagay dito is negative 2. No? Pag below dito, yung timbang, no, ang masasabi natin na ang dalawang red lines na ito are warning lines. No? Kaya red ang kulay. So, pag below dito sa red line na to, no, na negative 2, ibig sabihin ang timbang ng anak mo is underweight. Now, pag above naman ng red line na ito,
na red line na +2, ang timbang ng anak mo is mataas. Although hindi natin masasabi na obese or overweight yung timbang ng anak mo kasi may isang chart din na ginagamit para dyan, para sa computation or pag-determine kung overweight or obese. At ang ginagamit na chart ay tinatawag na BMI chart. At ito ay gagawan ko ng separate na video. So, dapat ang timbang ng anak mo should not be below or above the red lines. No? At dapat every month, increasing ang timbang ng anak mo. So, kung gusto mong ma-monitor ang nutritional status ng anak mo, gamitin mo ang growth chart na ito. No? Every month or every 2 months, i-check mo yung timbang ng bata at i-plot mo dito. So, dapat ang timbang ng anak mo is within the red lines at dapat increasing, no, or nagwi-weight gain. Dahil habang lumalaki ang bata, dapat tumataas din ang timbang. So makikita mo dito yung direction ng mga lines dito. Habang umiidad yung bata, tumataas yung average na timbang, no? Okay. So, pag nakita mo, no, sa ilang buwan na walang pagbabago or bumababa ang timbang ng anak mo, dapat ipasuri mo na yan agad sa doktor dahil baka may medical problem at bata at maaaring nagkakaroon na ito ng nutritional deficiency at kailangan ng nutritional intervention. Okay? So, maraming salamat sa inyong panonood at sana may natutunan kayo dito. Kung may mga tanong kayo or i-comment nyo lang down below at sisikapin ko yun na masagot sa pamamagitan ng paggawa ng mga videos, no? Para na rin malaman ng kalahatan, no? Maraming salamat.